Dito na tayo sa part 2 mga boss, na ang problema kapag tinanggal mo yung engine cap niya, may malakas na usok na lumalabas na akala mo blow by na itong makina. At ang isa pang problema ni customer, malakas daw magbawas ng langis ito sa makina. Tama nga naman kung hindi nyo si-check upin, malakas magbawas ng langis, tapos pag tinanggal mo yung engine cap niya, malakas pa yung buga ng usok na may kasamang tilamsik ng langis. Kaya ang findings ng nag-check up, blow by na itong makina ni customer dahil nga sa kumakain na raw ito ng langis. Pero nung ma-check up ko ito mga boss, nakita ko dito sa oil pan niya. Kaya nagpalit ako ng gasket na bago dyan dahil nga sa dito sa oil pan gasket nanggagaling yung pagtagas ng langis. Kung meron itong engine cover, hindi mo siya mapapansin. Kaya nga nung tinanggal itong engine cover, nakita ko na may tagas ng langis dito sa valve cover gasket niya. Yan yung pinanggagalingan ng pagbabawas ng langis dito sa makina. Kasi mga boss, sa part 1, chinek ko itong sasakyan ni customer. Wala naman siyang ibinubugang maitim na usok o kaya puting usok. Kaya negative talaga ako para sabihin ko sa kay customer na blow by na itong makina niya. Wala kasi akong makitang dahilan. Tatapatin ko na kayo mga boss, hindi naman ako mahusay na mekaniko. Kaya nga hindi ako basta-basta humahatol. Kasi pag bigla-bigla kang humahatol, tapos mali naman pala yung hihahatol ko, kawawa naman yung customer, pinagastos ko lang. Balik na ako sa trabaho mga boss. Kung makikita nyo, nailagay na itong valve cover. Number 10 na bolt lang naman yung mga inilagay dyan mga boss para kumapit itong valve cover. Tapos ito namang injector nya, pinacheck ko yan mga boss para malaman ko na rin kung gaano pa kalakas yung pressure nya. At syempre naman, pinabacklick test ko na rin. Nakita nyo mga boss, yung buga nya pantay-pantay pa rin. Sabi nga dito sa calibration shop, normal pa naman daw itong fuel injector ni customer. Pumapalo pa siya ng 300. Ilapit ko itong camera mga boss para makita nyo. Ayan siya At dahil sa okay naman itong injector ni customer, syempre tatanggalin nyo na yan. Sayang naman kasi mga boss, nakalas na itong mga injector, kaya pinatesting ko na rin yan. Dito naman ako sa pangalawang injector mga boss. Ayan naman yung ipapatesting ko dito kay bossing. Malaking bagay kasi mga boss, hanggat hindi pa na ikakabit itong mga injector, ipatest ko na rin yan. Para kung merong problema, dito pa lang magawa na ng paraan. Ayan mga boss, na ilagay na itong socket wire nya dito sa injector. Tapos ipapump yan mga boss para malaman na rin kung meron itong backlick. At kung makikita nyo yung buga ng injector mga boss, para sa akin okay na okay pa naman. Ayun nga rin ang sinabi nitong nag-check wala naman daw problema dito sa pangalawang injector. Umaabot din ng 300 yung pressure nyan. Kaya okay na ito mga boss. Tanggalin na ulit itong socket wire. Tapos ang ipapacheck ko naman dyan yung pangatlong injector. Sana lang mga boss, itong pangatlo at pang-apat na injector wala sanang maging problema para hindi na mapagastos pa si customer. May kamahalan din kasi yung injector nito mga boss. Medyo mabigat din yan sa bulsa. Buti na nga lang itong calibration shop na napuntahan ko, hindi pera-pera ang laban nila, kung hindi para maayos talaga yung sasakyan. At ito na mga boss, kung makikita nyo, tinesting na itong pangatlong injector. At kung makikita nyo, same sila nung unang injector at pangalawa, pati yung pangatlo. 300 din yung inaabot ng pressure nya. Kaya nga ang result dito sa nag-check up, normal lang daw itong injector, wala daw problema. At syempre, kakalasin na uli yan, dito naman tayo ngayon sa pang-apat na injector. Sana lang mga boss, dahil huli na yan, wala na sanang maging problema pa. Kasi kahit okay naman sa akin, pag sinabi naman itong nag-check up na may problema, wala na rin ako magagawa. Kaya syempre, ang dalangin ko, sana maging okay na ito. Kaya na mga boss, itest na ni bossing yan. Kung makikita nyo, sa akin okay naman, pantay yung buga niya. At dito sa pressure, ayan mga boss, same lang din sa mga naunang tinest na injector. Hindi ko naman masasabing perfect yung pressure niya, pero hindi sila nagkakalayo-layo. At syempre naman mga boss, maraming salamat sa Diyos dahil itong apat na injector ni customer, walang problema. Ang problema ko na lang, yung pag tinanggal mo itong engine cap niya, malakas yung buga ng usok, tapos may kasama siyang kaunting tilamsik ng langis. Ito na yung pinabili ko na washer at oil seal para dito sa fuel injector mga boss. Sa pagtanggal naman ng fuel injector oil seal mga boss, nakita nyo naman di ba? Sinisikwat ko lang yan ng flat screw. Dahil apat yung fuel injector mga boss, syempre naman, dapat apat din yung oil seal. Alam nyo mga boss, kung kayo ang magdi-DIY ng sasakyan nyo at kung ganitong klase siya, madali lang naman. Kaya lang, ang problema lang, yung injector, minsan talaga nag-i-stack up.
Yun nga ay dahil sa carbon. Nang pinagmulan niya naman yung washer. Kapag manipis na yung washer niya, nakakalusot na yung usok, doon na nagsisimula, nakapag-produce na siya ng carbon. Kaya pag tinanggal mo itong fuel injector, may ilan dyan sa apat, matigas tanggalin. Sa pagkabit naman ng oil seal nito mga boss, para dito sa injector, kung makikita nyo, ilalapat nyo lang naman yan, ididiin nyo lang. Madali lang yan ikabit kung kayo ang gagawa ng sasakyan nyo. Ito na mga boss yung fuel injector, kasama na dyan yung washer nya, ilalagay na ngayon yan. Sa paglagay niyan mga boss, kung makikita nyo, di ba may butas o ipapasok nyo lang siya roon, tapos yung injector pipe clamp nya, dapat sabay nyo siyang ilalagay. Yan kasing injector pipe clamp nya ang hahawak dito sa fuel injector mo para hindi siya mahugot. Kumbaga ayan ang maglalak, tapos lalagay mo ngayon yung bolt dyan na number 10. Ayan mga boss yung hinihigpitan ko para hindi gumalaw itong fuel injector pipe clamp. Yung unang nailagay number 4, ito naman ngayon yung number 3 na fuel injector. Gaya nga ng sinabi ko sa inyo mga boss, pag inilagay nyo itong fuel injector, isabay nyo na dyan yung fuel pipe clamp nya, tsaka mo ngayon ilagay itong number 10 na bolt. Yan yung hinigpitan ko. Dito na tayo sa number 2 na fuel injector mga boss. Nakita nyo, nandun na rin yung washer nya. Alam nyo mga boss, ayan kasi ang naging diagnose ko, yung fuel injector washer nya, kaya nagkaroon ng pressure ng paglabas ng usok dito sa makina ni customer pag tinatanggal mo yung engine cap. Hindi man naging full support sa akin itong mga gumagawa, itong mga nagtatanggal ng fuel injector, dahil nga sa alanganin sila at wala silang makitang sintomas na yung washer ang panggagalingan ng problema at dahilan ng pagbuga ng usok dito sa makina ni customer kapag tinanggal mo nga yung engine cap nya. Na kung iisipin nyo nga mga boss, kung napanood nyo yung part 1, akala mo blow-by na itong makina nya. Bagamat 50-50 ang chances ko dito mga boss kung mawawala ba yung pagbuga ng usok pag tinanggal ko itong engine cap nya. Dahil nga kahit itong mga gumagawa, hindi sila sang-ayon dito sa naging diagnose ko. Kumbaga mga boss, hindi sila full support sa naging decision ko. Pero ako naman mga boss, full support ako sa kanila, lalo na dito sa Carlito Oliva Calibration Shop. Mahuhusay ang mga gumagawa dito mga boss. Nagtaka siguro kayo mga boss kasi hindi ako yung gumawa. Unang-una mga boss, kasi nga bagong gupit ako, nangihina ako. Joke, ang ibig kong sabihin, nagpabunot kasi ako ng ipin, dalawa yung binunot. Sabi ng doktor hindi daw ako pwede magpuwersa. At dahil sa dati na akong nagpagawa dito, pangalawa, maayos at malinis naman sila gumawa. Importante na magawa itong sasakyan ni customer, kaya sila na yung pinagawa ko. Isa pa mga boss, kailangan ko rin ipacheck or ipatest itong mga injector. Kaya nagdesisyon na rin ako na sila na lahat gumawa. Pag nailagay nyo naman na itong fuel injector mga boss, iduduktong mo dyan yung fuel injector pipe nya. Tapos yung kabilang dulo naman ng fuel injector pipe mo, doon naman sa fuel rail. At para hindi gagalaw-galaw itong fuel injector pipe mo, siguraduhin mo na nakalinis siya sa bawat clamp nya. At syempre naman mga boss, dapat nakaipit siya ng maayos para walang possible na lumuwag itong nut dito sa injector pati sa fuel rail. At ito namang ilalagay ko dito sa ibabaw ng fuel injector. Yan naman yung return hose mga boss. Itutusok nyo lang yan. Tapos ayan pinakita ko, ayan yung clip nya na maglalak dito sa return hose. Basta siguraduhin nyo lang itong clip dito sa return hose na ipasok nyo yan ng maigi para hindi matanggal itong return hose dito sa ibabaw ng fuel injector mo. Pag okay na, dito ka naman ngayon sa socket wire ng fuel injector mo. I-connect mo na yung socket wire niyan dito sa injector isa-isa. Basta't siguraduhin mo lang itong socket wire na ilapat mo siya ng maayos para hindi siya magkaroon ng loose connection. Ayan mga boss, kung makita nyo, chinek ko pa yan. I-close up ko ng camera mga boss. Kung makikita nyo, di ba? Ang linis itong valve cover. Pwede nang start itong makina. Kaya lang mga boss, dahil sa mahaba itong video, abangan nyo sa part 3. At kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat!